Ito na naman tayo mga kisda. Mag-a-update tayo sa ating mga guppy fish mga kaisda. Good day mga kaisda. Good day sa ating lahat. So, for today's video mga kaisda, ay mag-a-update lang po tayo sa ating dalawang bagong strain na guppy fish at saka sa mga old guppy fish natin mga kaisda, no? So, bagong taon, may dalawang bagong strain tayo mga kaisda na guppy. So, bago tayo magsimula sa ating content, ay magsha-shoutout muna tayo sa nabilhan ko ng aking yellow pingo. Shoutout to King Rudolph Galupo Omo. Siya po ang nabilhan ko ng yellow pingo mga kaisda. Napakagandang klase, matte grade mga kaisda. At shoutout kay Alvin Dolfo Boko. Shoutout din kay Lexior 20 Gaming 25. At shoutout din kay Binasdang. At last, shoutout din kay Pobreng Guppy Breeder. Paki-subscribe na din sa YouTube channel ng ating idol na si Pobreng Guppy Breeder mga kisda. So, back to topic na tayo mga kisda, no? Ito po ang aking pinakaunang nabili sa taon na to, ang ating solid na guppy koi mga kisda. So, buntis na po yung iba, hoping na mag-drop yon at dadami sila. At ito naman mga kisda, ito ang aking nagkandaloko-loko strain. No? Ewan ko, albino to, pero hindi ko alam kung anong nangyari, no? Parang nahaluan ng ibang male, kaya ito ang nagiging resulta. So, ano pang gagawin natin ay choppy na, di ba mga kisda? At isama ko yan dati sa aking outcross na flamingo at saka AFR. Yun, isama ko yun, no? At ito naman, ang lagi kong inaabangan na mag-drop na female, mga kisda, sa aking bottom sword, red tail bottom sword, mga kisda, no? Napakagandang klase po yan. Yan po ang outcross ko. Hoping tayo na maganda ang resulta noon mga kaisda sa kanilang fry. At ito naman ang aking mix. Kung sino yung gustong bumili ng bultuhan, maramihan na mga chops, punta po kayo sa akin. Purok 6B, Aglayan, Malaybalay City mga kaisda. Yan po ang aking location. Napakagandang klase po ang ating guppy fish na pangkaling, no? Maganda. Isang digit lang para din makabinta kayo, no? At ito naman ang aking pinaka madami na guppy strain mga kaisda, ang aking metal black lace. Isang trio lang po ang breeder nito, ang original breeder. Hanggang ngayon, andyan pa rin ang ating original breeder at nagpo-produce pa rin ng mga fry. So napakadami nito mga kaisda. Tingnan nyo po sa gilid, ang daming mga fry. Last video ko, nag-harvest na tayo ng mga fry. Pero ngayon, andyan na naman, no? So itong ating metal red lace, mga kaisda, napakagandang klase. Makikita nyo naman yung male natin, mga kaisda. Magandang klase. At marami ding fry dyan. Pero hindi siya gaano kadami ng fry kagaya ng ating metal black lace. So ito, ang original breeder nito ay dalawang trio. Pero hindi sila gaano kadami. Ito yung pangalawa na pinakamadami sa aking strain na mga guppy mga kaisda. So as usual, babalik na naman tayo sa ating flamingo. So nawalan ako ng gana nitong flamingo ko. Siguro, pag may bibili sa atin ng mga trio na ibang strain, isa na din to sa akin na i-previous mga kaisda. Yan, i-freebies ko yan. Pati na yung kaling natin,
I-freebies ko yan. Kaling ang tawag nun, pero purebred pa rin yun, mga kaisda. So, magpo-produce pa rin yun ng pure strain, mga kaisda. So, ito din, flamingo din yan, mga kaisda, no? So, walang problema. Kung meron bibili, mag-freebies tayo niyan, mga kaisda. Yung mga beginners, mas okay. Punta kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng marami, no? Para makapagsimula kayo. So, ito yung sinabi ko na ang original na metal blacklist ko na breeder, mga kaisda. Yang iba dyan, makikita ninyo, mayroon kayo nakikita na maliit, dyan na po lumaki. Hindi na namin kinuha yan. Ang original dyan is 3 lang. Isang male at 2 female. So medyo madami-dami na sila, no? Pero okay lang yon kasi isa lang din ang male nun. So ito naman yung ating isang klase ng red tail snakeskin bottom sword. Hoping na maganda ang resulta nito kasi ang female nito ay i-breed na, ibalik natin sa pag-breed ng kanilang male parents, mga kaisda, para mas lalong lalabas yung tunay na resulta nila, mga kaisda, no? Pag mag-stable na yan, nako, laking tuwa ko. Sa totoo lang, pag mag-stable yung ina-outcross ko, mga kaisda. So ito naman yung ating AFR. Hoping na bumalik sila sa dati na makapag-produce na sila ng marami, mga kaisda. Pero sa ngayon ay wala pa tayong nakuha nito sa ating inbred na AFR. Magandang klase din to, mga kaisda. Nakikita nyo naman, pulang-pula, di ba, mga kaisda? Hoping na makapag-produce sila ng marami at saka yung mga female dyan ay buntis na din, mga kaisda, no? So ito din yung ating original breeder na HBB. Imbis na 3 strain lang yan na breeder, marami na sila dyan kasi yung mga fry dyan ay nagiging juby. At meron kayong nakitang isang pulang buntot. Pero kinuha na namin yan, mga kaisda. Male po yan. At nilagay natin sa culling section. Culling section, ha? Yun po ang aking reef tub, mga kaisda. Lahat ng mga culling doon sa reef tub, mga kaisda, nakalagay. So, yan po ang original breeder natin ng ating HBB. At ito naman ang ating ABT. Kung sinong gustong bumili ng ABT ko, ibibinta ko po to 250, anim sila, mga kaisda. Ibibinta ko yan 250 kasi hanggang parang 4 o 3 or 4 na buwan na, 4 pa na drop ang nakuha ko, 4 na fry pa lang ang nakuha ko, mga kaisda. So 2 female dyan at 4 na male. 2 female, 4 na female, mga kaisda. Wala akong makukuha. Napaka-agresibo po ang ABT talaga, sa totoo lang, mga kaisda. At ito naman ang ating P-dirt, mga kaisda. So nag-start na tayo mag-inbreed, no? Hoping na makakuha tayo ng maraming fry nito at yun po ang ating i-release sa market, ang mga fry nito. Magandang klase po ito, mga kaisda, no? Sa previous video ko, merong isang breeder dyan na nag-blue air. So, 2 sila dyan, mga kaisda. Blue air po, mga kaisda, no? At sana, makakuha pa tayo ng marami dyan pag nagka-fry na sila, mga kaisda, no? So, mga kaisda, bago ko pa makalimutan po ang aking YouTube channel, no? Ipopromote ko muna, mga kaisda. So, sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. Comment kayo, mga kaisda, no? Nahaluan na ng Bisaya. Comment kayo, mga kaisda, para ma-shoutout ko kayo sa next upload natin na video. At kung gusto nyo po i-feature ang inyong barracks, mga kaisda, please punta kayo sa description ko. Andon sa pinakahuli, mga kaisda, andon po ang aking FB account. Back to topic na tayo.
So mga kaisda, ito po ang ating fry ng ating metal red lace. So ang halos male nito ay nilipat na po namin sa ibang trapan mga kaisda. So maraming jubi na female dyan mga kaisda, no? At kung meron tayong makikita na male na red lace, ay ililipat natin. So nagsegregate na po ako ng metal red lace at saka metal red lace at saka metal waikisi. Nagsegregate na ako niyan. So ito yung ating metal blacklist mga kaisda. Hindi ko pa malipat yung mga male dito kasi wala na tayong mapaglagyan. So meron tayong 3 bakante na crates, hindi pa natin nabilhan ng trapal mga kaisda, no? So siguro hindi tayo magsasabi ng anong araw or buwan na mailipat natin kasi pera yung problema, no? Na paano tayo makabili ng trapal dahil wala tayong pera. Wala pa tayong binta sa ating gapi. So ito po yung ating metal waikisi. Magandang klase po yan mga kaisda. High dorsal yung male natin, no? High dorsal po yan. So meron kayong nakikitang male dyan. Yan na lang po ang natira. At kinuha na po namin yan kanina. Yung mga male yan ay nilipat din namin sa kabilang trapan, no? So, kung sino yung gustong bumili ng aking metal waikisi, 3-digit lang po mga kaisda. Napakamurang 3-digit yan mga kaisda, no? At saka, ang original breeder nito ay trio lang po. So, medyo maganda at madami din sila mga kaisda. So, ito yung ang aking pinakaunang bottom sword na inbred mga kaisda, no? Meron na namang fry, pero parang isa lang yan. Hindi pa siguro natapos mag-drop yung female natin. At saka, meron na din yung jubi. Kaso nga lang, kunti lang natira, no? Ng jubi. Ang nakita ko pa lang naman ay mga female na may kulay pula na ang buntot. So, yung female nun ay i-inbred natin sa original na male. Dito, no? At yun naman ang ating babantayan ang kanilang fry. Hoping na maganda mga kaisda at mag-stable dahil tayo po ang siguro kauna-unahan na gumawa dito. Sa lugar ko lang, no? Sa lugar ko lang. Ako pa lang siguro, no? Kung meron man, siguro failure or sumurrender na. Ayaw na nila, no? So tayo tuloy-tuloy pa rin, no? At ito po ang ating HBB mga kaisda. Ibibinta ko lang po yung aking HBB ng 2 digit mga kaisda. 2 digit lang mga kaisda. Siguro nasa mga 70 or 80 per trio ha. Per trio ang ating HBB. Magandang klase po yan. So mga kaisda, ito yung aking sinabi na half-half, no? Half albino, full AFR, half flamingo. So yung nakikita nyo doon sa ating shoe tank ay ililipat natin dito, no? Dahil magkadugo lang sila mga kaisda. So matatawag yan na chops mga kaisda, no? Ayan na lang natin. At ito yung isang klase ko ng aking red tail bottom sword mga kaisda. At meron po akong nakuhang double sword dyan. Isa. Makikita nyo yan dyan. Hindi siya gaano kalaki pa yung ayun no, nakikita nyo naman no. Hindi pa siya gaano kahaba yung buntot niya, yung sword niya, pero papunta na siya doon mga kaisda. At ito yung sinabi ko sa inyo na meron na pong jubi. So female pa lang ang nakikita natin na may kulay ang buntot, no mga kaisda. So paglaki niyan, so doon natin siya i-inbreed sa parents na male niya mga kaisda. At hoping tayo na maganda ang may produce nila, no mga kaisda, no? At ito naman ang ating isang trapan ng metal black lace. Sabi ko sa inyo, napakadami po ang aking metal black lace. Andyan pa po yung ibang male. Ang kulang na lang ay paglagyan ng ating male para mailipat natin, no? Magandang klase. No, nakikita nyo naman ang ating male dyan mga kaisda. At saka mayroon ding
isang klaseng male dyan na hindi mo makikita yung buntot, no? Pero tatanggalin natin yan. I-check natin at kung pangit yung resulta, ay alam na. Kaling, di ba? So ito yung ating original breeder na Metal Waikisi. Original ko po yung breeder. Isang male, no? May fry na din dyan. Hindi din nakuha. Hayaan na lang, no? Mga kisda. Original breeder ko yan. Isang trayo ng aking Metal Waikisi, mga kaisda. Magandang klase po yan dahil high dorsal po ang ating Metal Waikisi, mga kaisda, no? So, yan po. Makikita nyo, madami ding fry. Yan, no? Maraming fry. Hindi pa nakuha. So, nakikita pa yung mukha ng aking bunso. No? Yung makulit kong bunso. At ito naman ang ating male Metal Waikisi. Oh, so sinabi ko sa inyo na sinegregate ko na po yung mga male. Yan po ang ating male Metal Waikisi. Mga kaisda. Jubi pa yan, ha? Mga jubi pa yan. Hindi pa yan adult, mga kaisda. Magandang klase po yan. Siguro by next upload natin ay ilalagay natin yan sa shoe tank, no? Yung mga metal natin ilalagay natin sa shoe tank para maipakita natin sa inyo kung gaano ba sila kaganda, mga kaisda, no? At 3 digit po ang bintahan dyan, mga kaisda. Magandang klase po yan. At ito naman ang ating metal red lace, mga kaisda. Metal red lace yan. So hindi gaano kadami yung ating male dyan. Parang 4 o 5 lang siya, no? So hoping pa rin tayo na makakuha tayo ng ibang male sa kabilang trapan. Pero maliliit pa. Meron pang isang maliit dyan na nakalagay, no? Mga isda. So yan po ang ating male metal red lace, mga kaisda. Magandang klase po yan. So kapatid yan doon sa concrete pan, mga kaisda. At ito naman ang ating yellow lace top sword, mga kaisda. Bago lang po kami kumuha ng mga fry dito. At meron na naman silang fry mga kaisda, no? So, mabilis sila dumami. Madami na sana to sila, kaso nga lang, nayari ng ating aso. So, wala tayong magawa. Pati yung EFR ko. Sayang, no? Pera na sana yon. Nagiging bato pa, mga kaisa, no? At sa baba naman, ito yung sinabi ko sa inyo na meron akong flamingo din dyan na jubi na din. Siguro ililipat natin yan doon sa mga breeder, mga kaisa, no? Flamingo po yan. At ito po yung aking bagong strain, ang yellow pingo, mga kisda. No, hoping tayo na dadami sila, mga kisda. Dahil ang bili ko nito is 100 per trayo. So, 3 trayo po ang binili natin at may freebies na 4 na female, mga kaisda. So, madami na sila. Hoping na marami ang may produce nila, mga kaisda. Dahil ito po ang aking isang sinusubaybayan, pati yung gapikoy ko, mga kaisda, no? Hoping na marami sila may produce para tayo naman po ang magbinta sa market. Magandang klase po yan, mga kisda, ang yellow pingo natin. So ito po yung sinabi ko sa inyo na bago lang po kami kumuha doon. At ito po yung mga kapatid, no? So sasabihan ko naman yung panganay ko na kukunin na naman yon, mga kisda. At ito yung isang klase ng aking red tail snakeskin bottom sword, mga kisda. Nilagyan ko na lang yan ng number 2 para hindi maghalo-halo yung 3 klase kong red tail, mga kaisda, no? Dahil sinusubaybayan ko po yun sila, mga kaisda, no? So, salamat sa inyo, mga kaisda, sa walang sawang pagsuporta nyo po sa aking YouTube channel. So, nagpakita po yung aking makulit na bunso, mga kaisda, no? Makulit po yan. Minsan nga yan, siya yung nagmi-mix. Kaya nahuhuli ko mga kaisda. So sayang, pag
nahaluan ng iba, no? Kaya ngayon, ayaw na niyang maghalo-halo dyan ng gapi dahil sinabihan ko na po yan siya. So yan po ang ating backyard, no? Maliit na backyard, mga kisa, no? Yan po ang sit-up ng ating maliit na backyard. O, para sa akin, parang kulang pa, no? Mga kaisda, dagdagan pa natin yan ng strain. Siguro nasa 14 strain na po ako, mga kaisda. Kung hindi ako nagkakamali, 13 or 14 strain na po ako, mga kaisda. No, dagdagan pa natin yan ng siguro 2 or 3 para mas madami tayong strain, madami ding mapagpilian yung ating buyer, mga kaisda, no? Diba? So magdagdag pa tayo dyan ng mga trapan or any na mapaglagyan natin ng ating mga bagong bilhin na mga gapis, mga kaisda. So, as of now, siguro nasa 8 months na po ako nag-start ng maggapi, mga kaisda, no? So, halos gapi po yung aking mga isda, mga kaisda. May nabili man akong glutitra, pan-display ko lang po yun. Pero pag lumaki yun, syempre, padadamihin natin yun. Meron akong platis, meron akong swordtails, mga kaisda. Pero mga ordinaryo lang po yun. So, naghahanap pa rin ako ng magandang klaseng swordtails. At saka, yung mga muli, mga kaisda. So, abang-abang kayo. Dahil, yan po ang isa sa mga plano kong bibilhin na mga isda. So, kung sino yung medyo hindi masakit sa presyo, kung magbinta, PM nyo lang ako, mga kaisda. Dahil pag nagkagusto ako sa presyo ninyo, bibili tayo, mga kaisda, no? So, mga kaisda, i-promote ko ulit yung aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload ng mga video. Para kung gusto nyo po may shoutout ang YouTube channel nyo or may shoutout ko ang barracks nyo, please comment down below, mga kaisda. Yan lang po. At mai-shoutout ko na kayo sa next upload ko na video, mga kaisda, no? So yan lang po. Napakasimpleng sit up ng aking simpleng backyard fish farm. Fish gapi farm, mga kaisda, no? So, mga kaisda, ako'y magpapasalamat sa inyo ng paulit-ulit, no? Salamat sa inyo. Kung wala kayo, wala din ang channel ko, mga kaisda. Kaya maraming salamat sa inyo, mga kaisda. At hoping na magandang pasok ang 2024 na taon na ito, mga kaisda. Para sa atin, mga kaisda, no? So, medyo madumi-dumi yung ating concrete pan. Pera na lang ang kulang para makabili tayo ng net, no? Para mailagay natin sa itaas. Kasi malapit lang po kami sa Palkata dyan. Malapit lang po kami sa Palkata. So, yan lang po ang aking mai-share sa inyo sa ngayon, mga kaisda, no? At mag-update ako sa inyo sa ating gapikoy, sa aking yellow pingo, at sa iba kong strain, mga kaisda. Mag-update ako sa inyo palagi, mga kaisda. At ako'y magbababay na, mga kaisda. Happy farming! Bye-bye!